Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Kakampi Network News. Mga marilaga po sa Indo, Biyernes ng Unyan, petsa 5 na kambulan na Hulyo taon 2024. Liwati hato dyan mo sa Indo ang mga baretang amay na mahantabayan ang sarabay sa mga kakamping radyo inipuang. Kakampi Network News. Nadatagog kita sa 99.9 WEBFM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. Sa 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. Sinima po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Ang sabuyang live streaming, yun po ang FB Live sa pangarangkang Bilog na Puwersa kang Kakampi Network News. Nagbo-broadcast on-air online, halis sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaibanan ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, matod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Enot mga bareta sa Lado Nacional. Sa report na may 25 lugar sa Pilipinas na target kang hypersonic missile kan China. Sigun kay Chief of Staff General Romeo Browner, maayon na receiving report ang militar dapit sa enot ng informasyon na nakuha ni Jaime Marcos. Baging ang intelligence community, maayo ba sinabi ni Browner na makikipag-corner sila sa opisina kan senadora para makakuha pa ng mga informasyon itong bagay. Enot naman sinabi kang tututukan ni Incoming Education Secretary Sani Angara ang pagpapasimple kang kurikulum asin pagpapakaray ka mga benepisyo para sa mga partokdo. Sinabi ni Angara, inaaram niya ang mga detalyes sa matatag kurikulum na pig-introducer. Kanagbutas na si Vice President Sara Duterte na katuyuhan i-streamline o pakarayon ang pangkagabsa na kalidad kang edukasyon sa nasyon. Siguro saya, tama ang direksyon kang matatag kurikulum. Dahil dapat pabiribigla asin bantinron ang pagpapasimple kang kurikulum. Sinabi pa ni Angara, iinuton man niyang bawasan ang non-teaching task asin pakusugon ang silang pag-access sa financial institutions. Nagutubo si Angara na may mga paglangkaw sa sweldo ka mga partokdo na posibleng gunya na taon o sa masunod ang mangyayari. Sa oras o sa orog na madaling panahon, magiging available na ang bakuna laban sa African Swine Fever para sa commercial use sa Pilipinas. Sigun sa Department of Agriculture, ang commercial trial para sa bakuna nakatalaan aprobaran kan Food and Drug Administration duwang simana pon ngunyan. Pinginauman man kan DA na ang availability kang bakuna mapapundo na sa pagparalakop kang ESF sa nasyon. Mientras tanto, sinabi man ni Secretary Laurel na katayuan kan DA na tutukan ang pag-check sa imported goods na naglalaog sa nasyon. Erot ko na sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang availability kang anti-ESF vaccines at mataundalan para sa recovery kang swine industry. Nagsapo ang industriya kantamaan inining ESF sarong malalang nakakaulakit asin nakakagada na swine disease na makakaapektar sa kapwa farm race asin feral pigs. Yaw na sa final stage ang ginikibong preparasyon kang Kamara ng Representantes para sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mabot na Hulyo 22. Ini-inspeksyon na ni House Committee on Accounts and Chairperson Congressman Yeda Marie Romualdez ang ginikibong preparasyon na magpon sa holding room na gamiton kang presidente sa konsalaog kang plenaryo asin baging ang function room na gagabiton para sa mga bisita
Maliban sa nakulang pagbabago sa edipisyo kamplinaryo ang pagbubugtak ng air condition units sa labi kang South as in North Wing. Sa ikatulong interagency meeting na ginibo sa Heroes Hall kan Malacanang kan nagtalikod na Martes, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, preparado na ang Kamara sa mangyaring zona. Sigun sa Metropolitan Manila Development Authority, nakalatag naman ang plano para sa ipapatupad na traffic rerouting para sa mga motorista na maapektuhan sa pagkasarado ka mga piling tilampo. Sigurban sa Philippine National Police, nasa 22,000 na pulis ang ipapakuriat kani sa Metro Manila sa mismong aldaw kan zona kang presidente. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:13 ang oras yata mo dyan, mga tugag. Mientras tanto, sa iba panitales ka mga bareta niya tungkol dyan. Parito pa mag-rala sa Senado Nacional, nagbutas ng reaksyon si Senador Robin Padilla sa pagkonsiderar kan Philippine National Police. Nakasuhan si dating Presidente Rodrigo Duterte huliban sa pagtatago subot kaniki Pastor Apollo Kibuloy. Matandaan sa sunong press conference na parang nahaloy, sinabi ni Duterte na aram niya kung yaon saan si Kibuloy. Alagad ini secret subot, huli ka na sinabi kang PNP na pinag-aadalan kung kakasuhan si Duterte ding obstruction of justice, huli sa nasambit ang pahayag. Sa saraman na entrevista kang Senate reporters sa Kasugma, sinabi ni Padilla na dapat magsubra ang PNP ulit na posibleng subot nagsusubasaraman ang dating presidente kang Pilipinas. Sinabi ni Padilla na makangrit, ninulit na siya nag-adal man ng kriminologikan na panahon. Alagad na man dapat tulos magtubod ang PNP sa pahayigan sa ng tao. Si Duterte ang presenting administrator kang mga pagurugaring kang Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Mientras tanto, kang Hunyo 10 matandaan, nagpasiring ang lampas sa sanggatos na pulis sa compound kang KOJC sa Davao City. Tanganing iserbi ang warrants of arrest ni Kibuloy na pinaluwas kang Pasig City Court para sa mga kasong qualified human trafficking cases dahil sinangat laban sa iya asin sa 5 iba pa. Sa ibong kani, dahil manahiling ang pastor asin ang abogado kani ang solamente nagresibi kan sinambit ng warrant. Apo naman sa mga kaso kang qualified human trafficking na ang pangpama ng pastor sa mga kasong child asin man sexual abuse. Oras ko na mga tugang. Lisi 6 minutos pagkalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Sa iba pa mga bareta, bilang pagutob sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabayadan na ng bilog ang kabus na unpaid arrears para sa health emergency allowance ka mga health care workers, pinanunsya ni Department of Budget and Management Secretary Mina F. Pangandaman, ipapaluwas na ngunyan aldaw ang gabos na unpaid arrears na halinang hinahalat ka mga nasa healthcare sector. Matandaan, Mayo kan taon na presente, opisyal na hinagad kan Department of Health ang pagpapaluwas kan Special Allotment Release Order o SARO as in Notice of Cash Allocation na nakakantinag 27.453 billion pesos para masakop ang bayad sa 5,039,926 na day panabayadan na mga healthcare workers as in 4,283 na COVID-10 sickness and death compensation claims ka mga kwalipikadong healthcare as in non-healthcare workers. Alagad imbes na sa masunod na taon, pigsugo na ni Pangandaman na ngunyan na Hulyo, iluwas ang fundo bilang kasimbagan sa tugon kang presidente kang Pilipinas na tulos aksyonan ang haloy ng inagrangay kang mga HCWs na nagsakripisyo si nagbuwis ng buhay durante kang kasagsagan kang COVID-19. Pinanunsya pa ni Pangandaman ang 91.283 billion pesos sa DOH para sa public health emergency benefits and allowances na nagsasagop sa kabus na benepisyo para sa mga healthcare workers pun sa 2021 sa 2023
sa kantidad na ini, 73.261 billion pesos. Ang pigtagama, partikularmente para sa HEA. Kabali sa FIPA ang Special Risk Allowance, kompensasyon para sa COVID-19 sickness as in death, asing karagdagan na benepisyo arog kan meals, accommodation, siriman transportation allowances para sa mga healthcare workers. Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan mga tugan, 18 magalampas, alas 5. Sa mga bareta, halingon dyan sa lawas. Mag-agom arestado sa kasong estafa dyan sa Banuaan Can, San Fernando, Camarines Sur. Report na yan, hali kay Mike Gravito. Mike. Arestado kan mga autoridad sa Banuaan Can, San Fernando, Camarines Sur ang mag-agom na natubang sa kasong estafa matapos na sinda ang dagos ng kalawasan mandamento de aresto kan husgado. Sa report gikan sa PNP San Fernando pasado alas 9:30 nin aga kasudma duman sa Zone 1 Barangay Plansa, San Fernando, Camarines Sur, kan ramanan kan mga autoridad ang persona ni Bernabe, 46 anyos, nursing attendant diyan sa Bicol Medical Center, Ciudad Dinaga, sinamisis kani na si Rosalie, 43 anyos, parehong residente kan Zone 1 Barangay Plansa, San Fernando, Camarines Sur. Ang nagagum ang pinagdakop sa bertud kan mandamento de aresto na pinagpaluwas ni Honorable Jesus Mompo kan MCTC San Fernando, Pamplona, Camarines Sur pinuwi sa kasong estafa na nakomiter kan mga ini. Iba ng piyansa na ipinagtutugot ang West nagkakantidad 18,000 pesos kada sa inda para sa indang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras niya matugang alas 5:20. Ban pakicheck daw ni tagar si kasugma ning bareta ni Michael Garcia. Balikan tamo na mga bareta sa Radyo Nasyonal. Kontento si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ginigibong lakdangkang Armed Forces of the Philippines urugna sa kampanya sa Local Insurgency as in Territorial Defense. Partikular na sinasabi ang matrayumpong kampanya laban sa Local Communist Group as in Local Terrorist Group kung saan paragos ang pagkabakan trend arugan sa idang puwersa. Armas bilang kan mga barangays napiktado asin ang bilang ka mga guerrilla fronts. Sigun kay Chief of Staff General Romeo Browner, pigsugo na kang Presidente kang Pilipinas, ipagparagos na asin ang kampanya partikularmente ang inapod na pledge, pagkakasaro o peace, law enforcement, development support na sarong magayon na formula na sarong whole of government approach na dakulang ambag sa pagbabakang impluensya kang Communist Terrorist Group. Sinabi pa ni Browner na nagpahayag din kaugmanang Presidente kang Pilipinas sa laging accomplishment kang puwersa militar. Sa ginibong command conference, sinabi ni General Browner na silang ipigpresentar ang sarong updated Territorial Defense Plan kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Browner, ang silang approach digdi, bakula nakapuko sa luwas kan nasyon kundi baging sa laog kung sa ilang tinutukan ang United Front Works. Iba pang report sa luwas, nasa linya mo dyan si Michael Garcia. Michael. Pinaluwas na kang LGU Naga ang schedule kan civic and religious activities para sa Peña Francia Festival 2024. Asin di nanotaran na halipot sa ng oras para sa Bicol Regional Military Parade. Sa schedule, September 20 manggirare asin madurar sa naini. Ngayon 7 oras po alas 7 ng aga hasta alas 2 ng pagkapon. Sosog kay Konsel Omar Benape, chairman ka nasa bit na aktibidad. Alas 5 kaya ng pagkapon gigibon man ang centenary of the coronation of Our Lady of Peña Francia. Susundan man kang prosesyon triumphal di Coronada alas 7 ng pagkabanggi. Nagkaigwa naman ng orientation sa mga school heads, kamandan sa school coordinators sa pagbabago kan schedule ngunyan na taon. Kung kaya nagpatanid na sila na di na sila maako ng aplikasyon matapos ang deadline kan submission of school entries.
Barakulang religious activities kaya ang mga susundan na iuman ang prioridad kaysa sa mga civic events. Ang Military Street Parade iuman ang pinakainabangan na civic activity sa durasyon kang kapistahan kung saan pinapartisiparan ka mga eskwelahan halis sa laog dangan luwas ka Naga asin ka Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:23 ang oras niya tungkol yan. Mientras tanto mga tugang sa iba pa mga bareta sa Senado Nasyonal, bukas ang Makabayan Black sa pakipag-alyansa sa mga tunay na oposisyon para sa eleksyon sa taon 2025. Sigun Kiaos Deputy Minority Leader as in ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, plano rin na magbilog ni dosing pambato na mga dalagan sa pagkasenador. Huli ka na sinabi ni Castro na may mga kinakaulay na sinda nakasaro sa mga isyong babalagibong nila arog ka mga taga-Liberal Party. Tinawan doon man ni Assistant Minority Leader as in Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas na ang Makabayan Black bukas lang sa mga tunay na oposisyon. Sabi ni Brosas, initanganing day masentro sa mga Duterte as in Marcos ang pagpilian sa maabot na eleksyon. Mientras tanto mga tugang, sa iba panitalas ka mga barata niya tungkol yan, nagpaliwanag si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa kung tano gusto ka rin ribayan ang pangarang kan DOH asing gibuon Department of Health and Wellness. Sa sayang SONA report o pre-SONA report, sinabi ni Herbosa na ang itinutulod na ideya, iyo ang primary care asin na mamantinir ang tultol na mga programang pangsalud imbes na magdiretso sa emergency room oras na nagkahelang. Dapat mamantinir man ang mga Pilipino ang tultol asing kondisyon kan lawas asin na bakong bastante na mayong helang ulit na kaipuan mabaskog ang kada Pilipino. Pero aram ni Herbosa na magastos asing kadakol kaipuan oras na nagribay ng pangaran kan DOH arog ang pagribay kan logo, letterhead, mga emblems sa mga bihikulo asin mga edipisyo, kaya gagamito na sana ang pundo para panlaban sa helang na dengue. Para maiwasan ang pagsayang ng pundo kang gobyerno, dapat dagos-dagos ang paggibo ka mga proyekto din pang infrastruktura kang gobyerno, sabi ni Senadora Grace Po. Uli ka ni, isinangat pa ni po ang Senate Bill number 2716 o ang itinutulod na Accelerated Infrastructure Delivery Act para sa round-the-clock work sa kabos na priority projects urugna sa pagkapakaray asin paggibo ng mga tinampo padraman tulay. Ipinaliwanag di po na sa sini na pagi day mapapamulta ang gobyerno asin maiwasan ang pagbakal ng mga materyales na masalangkaw ang kantidad. Lasambit niya sa sempro pwesto na kan 2017 sana pinabayad ang gobyerno ng kabinukan 230.17 million pesos na multa huliban sa day matapos ang mga proyekto na pigtalaan sa tamang panahon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:26 ang oras kunyan at yan babalikan tayo pa mga report halis sa mga pagriba sa luwas. Mientras tanto, apat sa nagkuhan ng Special Professional Licensure Examination for Certified Public Accountants kanagtalikod na bulan ang nakapasar, sabi kang Professional Regulations Commission PRC. Sinabi kang PRC na may kabilugan 56 ang nanginot sa examination aragat apat sana ang pigswerte. Itinawag kang Board of Accountancy ang examination sa mga test centers sa Abu Dhabi asin Dubai, United Arab Emirates, Al-Khobar, Jeddah asin Riyadh, Saudi Arabia, Doha, Qatar asin sa Manama, Bahrain. Kabali sa nakapasar sa Special Professional Licensure Examination for Certified Public Accountants, Yusinda Janjil Defensor Alcalde, Craig Julian Galapon Pataragsa,
si Ryan Santiago Tison, asin man si Vanessa Aira Echeverria Panta. Ini ang Kakabuli Network News. Kinumpirmar ka National Bureau of Investigation na sarong Chinese national ang tugang ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Sabi sigun sa NBI, inihulita parehas ang fingerprints kan tugang ni Alice Go na si Wesley Go sa Chinese national na si Go Xiangdan. Siliman ang kopya kang Philippine passport ni Wesley Go asin ang Chinese passport ni Go Xiangdan. Sinasabing matchman ang fingerprints kan duwang gamit. Ang record halis sa Board of Investment as in NBI Biometrics record. Sa record nagabot sa Pilipinas si Go Xiangdan. Kalag record na 1999 as in inilistang dependent sa ni Lin Wei Yi o ang nakaristrong ina ni Mayor Alice Go o Go Huangping. Iguaman sumut kapot na Chinese passport si Go Xiangdan na mapasura sa 2025. Asin nasanlian ginagamit ang sayang Philippine passport asin Chinese passport pun kan 2003. Bira. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa nitalas ka mga bareta dyan tungkol dyan, iba pa nitalas ka mga bareta sa Senado Nacional. Kontento si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ginigibong lakdang kang Armed Forces of the Philippines, lalo na sa kampanya sa local insurgency pati naman sa territorial defense. Pero nabasa talang ni baretang ini ni Presidente Marcos. Nautulot ang bareta. Managod sa pagkakontento ni Presidente Marcos ako yan. Sa accomplishment, kan ko yan, sa tuyang Armed Forces of the Philippines. Inalang tatampanan kang Armed Forces of the Philippines ang pangaharas kan China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sigun ki AFP Chief of Staff General William Browner Jr., ang instruction sumot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pugulan na magkuriyat o mag-init ang tensyon sa WPS. Siniguro man ni Browner na ini masubra asin susundin na ang rules of engagement. Tilinaw na ang direktiba sa mga soldados sa mga kaipuan ka mga ini, gibon ing kaso, liwat mautro ang insidente ka nagtalikod na Hunyo 17 na kinalugad kan pitong Philippine Navy troops, kabalidan sa nung naputulan kan sa iyang muro. Ang oras ng unyan mga tugang, eksakto na alas 5:30 nin pagkaaga. Pa-break lang kami, paparago sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan. At siyempre ang mga report halos sa mga paglibas sa luwas. Mga baretang naantabayan simulcast sa mga Kakamping radyo sa DWEB-FM dyan po sa Rinconada area, sa KM Kakampi sa Partido, asin man sa BBS-FM sa Naga City. Oy, Friday ngunyan, consider as first Friday of the month, July 5, 2025. Babalik ako at yan, pare-panago sa mga bareta sa Kakampi Network News. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Jumbalas, lapas, Kakabuli mo. Pa nagpon ang La Nina phenomenon sigun ki Engineer Al Kiblat, happy kang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration. Ang Pilipinas presente na sa neutral phase kang El Nino Southern Oscillation. Ang INSO natural na nangyari sa naresulta kang interaction kang kadagatan as in atmosphere sa center as in Eastern Equatorial Pacific. Ipiniliwanag ni Kiblat na may tulong phase ang INSO, ini ang El Nino, neutral as in ang La Nina. Matanda na perwas ang pagkasa ng La Nina watch para sa masunod na bulan. Nangapunan si Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr. sa publiko na day abuson ang
20 pesos o 29 pesos o ang P29 program. Ang P29 program sarong inisyatibo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na katuyan magtaon ning dekalidad na bagas sa kantidad na 29 pesos kada kilo sa mga piling beneficiaryo kabali ang mga miyembro kang full piece, solo parent, pati naman senior citizen. Sinabi ni Secretary Laurel na importanteng maiwasan ang pang-aabuso sa programang ini aron kang pagpabakal ka mga beneficiaryo ng bagas na binakal sa mas hababang presyo. Sigun saya, gustong siguruhon kan DA na ang pinakadakol na bilang ka mga nasa tirios na sektor iyo makikinabang sa programang ini kang gobyerno. Pun sa aga makabakal na nin tiga 29 pesos kada kilo ng bagas sa mga kaliwa centers sa Metro Manila asin Bulacan. Nasa 10 kilos na ang pwede mabakal kang kada beneficiaryo sa laog ng 1 bulan. Inaabisuhan man magdaling ID sa mga mabakal ng bagas na para patunayan na sinakabali sektor ka mga beneficiaryo. Nagpromesa ang Department of Health sa nakabali ang mga barangay health workers sa makikinabang sa 27 billion pesos na budget. Ilang pigheras o ilang partigan ipapaluwas kan Department of Budget and Management bilang kabayadan sa natanang utang sa Health Emergency Allowance Claims. Sigun ki Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, tulos na pigtagamaning fundo kang ahensya ang Centers for Health Development in kaso maresibina ang Special Allotment Release Order kan DBM. Sigun saya, ang mga kwalipikadong barangay health workers yung mga nagadestino sa lisensyadong health facilities as in health-related establishment na may koneksyon sa COVID-19 response pun na kahitong ideklara ang pandemya. Katakod gani ang Centers for Health Development nasugo man na magproseso kan disbursement kang health emergency allowance sa local government units pati naman private health facilities na iyong nakakasakop. Sa sumot na fake news ang nagwarak na informasyon sa social media sa subot pag-ako kan Philippine National Police ni mga K-12 graduate para makalaog na sa sendang makalaog na bilang pulis. Paliwanag kan PNP, inihulit na mas hulit na may kwalifikasyon ang dapat na sundon kan sarong aplikante. Sigun sa PNP, nagkapara sa minimum educational requirement, iyo ang pagkakagawa ng bachelor's degree holder nakapasar sa National Police Commission o NAPOLCOM exam, siriban sa anuman na board exams o professional civil service exam, siriban exempted degree. Ang mga nakakuaning Latin honors, arog kang cum laude, magna cum laude, asin summa cum laude. Inabison pa mga PNP ang publiko na maglikay, asin maging mapagbusisi sa anuman na nababasa sa online, tangaling dahil maging biktima din mga salang informasyon. Mientras tanto, pinapalikay man ni DILG Secretary Benhur Abalos ang publiko laban sa nagkuriyat na fake accounts sa Facebook. Sigun sa Secretary, may mga faking account na ginagamit ka mga scammer para makapambiktima. Saro lang ang official na Facebook page kani, as in official account na facebook.com/benhur.c-. Pagdumdum sa publiko, maging malikay asin day magtaon ni mga personal na impormasyon asin day basta magtubod sa mga nababasa online. Alas 5:45 ang oras siya tungunan. Panagos na inalok mang ka ma-impluensyang Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Healthcare. Ang publiko naman tiniron ang kalinigan sa kapalibutan ngunya na taguran tanganing maiwasan ang mga helang. Sigun ki CBCP Executive Secretary Camillian Father Rodolfo Vicente Dan Cancino, ngunya nataguran, pingadauman man ang duway-duway na paglaog na kang linya, pinomenon kung saan mas mamatian ang grabing pag-uran. Sinabi ni Canceso o ni Canceno na kasabay kang panahon na ini, ang pagkuriyat kan man may bang nakakaulakit na helang, orog na ang mga peligrosong epekto kan dengue, asin man leptospirosis. Ang dengue nakukuha halin sa infected na namok o ang Aedes aegypti na nagsusugok sa mga lugar na igwang nakasaray na tubig. Ordinaryong tinatamaan iyo ang mga aki asin mga umboy
Mantang ang leptospirosis man, kailang na ipapasa hali sa mga kontaminadong tubig aron kan baha na igwang ihi kang kino. Asin na delikadong maray sa mga taong igwang lugad sa parte kan sa indang mga tabay ubitis. Suminakat sa 852 diyas ang pag-aabala sa pagkonstruir kang new Senate building sa Taguig City. Asin sigun sa Department of Public Works and Highways, mayong pagkaramting ni sinda Senate President Francis Gis Escudero asin Senador Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Soledad Florencio, Director kan DPW's Building and Special Projects Management Cluster, na ang pag-aabala resultado kan variation orders o ang pagbabago sa ipinapatindog na bagong edipisyo kan Senado. Sinabi ni Florencio sa pagtagog kang Senate Committee on Accounts na naprobaran ang mga variation orders. Ito tamang pinanunsyo ni Escudero na pinapasuspindir niya ang pagkonstruir hulit na nagparanakula sa lampas sa 23.3 billion pesos ang kabilugan na kantidad kang edipisyo kabali na ang kantidad kang daga na kinakatugdukan kani. Nagtingkilan man sa pagtangog sinda Senador Alan Peter Cayetano asin Senador Nancy Binay na dating chair kang Committee on Accounts uli sa kanya-kanyang panindugan sa magkaibang kantidad kan mga gastuson para sa nasambit ng bagong edipisyo kan Senado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 5:48 ang oras yatong unan. Iba pang bareta sa Lawas ka Ferte Medical and Dental Mission pinakinabangan kasugma ka mga taga dyan sa Pamplona, Camarines Sur. Mike Rabito sa report. Di ang naging kaugmahan asin pagpapasalamat ni punong barangay Manny Dunakaw, maging ni Konsihala Nilda Dunakaw kada tambo dyan sa Baloan kan Pamplona, Camarines Sur matapos na pakinabangan kana ginatos ng dagbagar sa dentes sa barangay Tambo na pinagibong Ferte Medical and Dental Mission. Sinabi ni Konsihala Nida Dunakaw kayo niyan makaulay kana kakampi mo patrol kasudma na pera kana pinagasagibo ni Governor Luigi Villaparte na pagbisita sa nagkakapiraga mga barangay dyan sa Baloan kan Pamplona kan nagtalikod na aldaw kung sa inagwaras ang hoben na gobernador ni mga bagas maging mga fertilizer para sa mga paraoma na ipromesa kani na ipapadara ang Ferte Medical Backpackers maging ang Ferte Dental Man iyan tanganing wagtao ng serbisyo medikal sa mga residentes kan barangay kan Tambo kung kaya may pakasudma pano na na covered court dyan sa barangay Tambo kung sa ina libreng check-up, libreng bulong na pinakinabangan kan mga residentes partikular kan mga senior citizen na nangangaipo kan sa indang mga medikal na bulong asin man mga maintenance medicine na labi-labi ang naging kaugmahan asin pagpapasalamat kan mga ini ang mga taga-ibang barangay ang mahalat naman lang sa buot kan schedule kung na rin sa inda gigibuhon ang Ferte Medical and Medical Mission. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:50 ang oras yatong unyan. Balik kita sa iba pang detalles ka mga baretang dyan sa lado nasyonal mga tugag. Pwede magresibi ang Department of Social Welfare Development ni mga donasyon halis sa individual as mga negosyanteng may koneksyon sa tobacco industry. Paglinido ini kang Department of Justice patapos sa gadon mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang legal opinion may koneksyon sa legalidad kang pagresibi ning donasyon kan tobacco company na tulong mobile clinics na gabiton para sa social welfare and disaster response operations. Sa anong na ng legal opinion nakapanaman na dayman kani binabalga ang Joint Memorandum Circular number 2010-01 kan Civil Service Commission asing kan Department of Health. Basado sa nasabitang kasuguan, istriktong pingabawalan ang mga public official asin empleyado na magsulisit o magresibi ng kwarta halis sa mga
may koneksyon sa individual as negosyanteng nasa industriya ning tobacco. Sa imong gani, inabiso ang DOJ ang DSWD na pag-urulayan na sana ang manong digdi sa laog kang ahensya. Inabiso ang pagkan DOJ ang DSWD makipagkoordinar sa DOH asin sa Civil Service Commission bilang lead implementing agencies kan sinambit ng Joint Memorandum Circular. Mientras tanto mga tugang, gadan ang mag-agom sa Zamboanga del Norte matapos babangga ang sinasakyang motorsiklo sa sarong pickup truck. Kasugma, sigun sa report nangyaring insidente sa Leon Postego, Bientas Papuli ang mag-agom sa Banwaan kan Sindangan. Daradara subot kang ina ang bangkay kan sa ilang umboy na aki na ipupuli na ninda sa ilang harong. Bientas an Mr. Man nagmamaneho. May dua pa subot pag-iriban mag-agom nalunad man kang suway na motorsiklo. Nagkasabitan ang duwang motorsiklo sagud na maigaya kan mister ang motorsiklo sa ibong narinya kan tinampo kung saan papaabuton man ang kasabatan na truck. Sa sobrang kusog kan pagkabangga, nakaapon ang mag-agom pabalik sa saindang lane. Idiragan pa man sa ospital aragan idideklara sindang dead on arrival. Dahil man nasiguro o dahil pa sigurado ang ikinaganan kan sa bulan na umboy na bitbit kan mag-agom. Arestado man ka mga otoridad ang driver kan truck, alagad dahil na nagsaangating kaso ang pamilya kan mag-agom sa kondisyon na magtabang na sana ang ini o ang mga ini sa pagpapalubong kan mga nagadan. Pinapabayad kang Armed Forces of the Philippines ning 60 milyon pesos ang Chinese government para sa danyos na dinarakan Chinese Coast Guard sa barko kang Pilipinas kalagtarikod na Hunyo 17. Nagkaiguning banggaan ang Philippine Navy asin China Coast Guard matapos bagaton ang resupply mission kan puwersa kang gobyerno sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rinaut kan CCG ang duwang motorboats siniba na mga personal na gamit kan nagkaperang Navy officers apura pa sa pagkuha ng baril kan mga ini. Pinapabalikman kan EAP ang 7 baril na kinumpiskar kan China Coast Guard. Sigun ki EAP Chief of Staff General Romeo Browner, dapat lang pagbayadan kan China ang danyos asin abala na ginibo sa mga Navy officers. Mientras tanto naghahagan man ang EAP ng reimbursement halis sa China para sa gastuson ni Navy Officer Jeffrey Facundo na naputulan ng muro. Posibleng obligaron man ang China na mabugtakan ng bagong muro si Facundo. Sa iba pa detalles ka mga bareta niya tungkol niya mga tugang, naapiktaran ang performance rating ni Vice President Sara Duterte. Hulitan na damay ini sa mga isyong kinaka-imbultuhan kasayang amang si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang sabi sa pahayag second quarter survey kang Publicos Asia Incorporated. Masalang ko pakutas sa 56% ang performance rating ni Vice President Duterte kung dahil nasa abit sa mga isyu kan sa iyang ama. Nakapiktar man ki Vice President Duterte ang perception kang publiko na 44% bilang Secretary kan Department of Education, siriman ang 56% ka mga Pinoy ang nagsabing gusto nindang pagparago sa Secretary kang sinambitang ahensya kung sain sa Mindanao, 71% kontra sa sayang resignation. Ikinaugmamang kang publiko ang naging reaksyon ni Duterte sa bad trip comment ni First Lady Lisa Araneta Marcos kung sain 61%. Anang pabor asin 11% ang dayuyon. Batandang sinabi kan Vice Presidente na mayong pagkaaram sa sayang trabaho ang namamatian kan First Lady. Mientras tanto nakula man ang epekto kang inflation o marikas na paglangkaw kang presyo kang barkalon asin serbisyo sa pagkagabsa na performance rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siguro sa survey, pinakahalangkaw na problema kang gusto ka mga Pilipino na aksyonan kang presidente. Iyo ang inflation sa 25%, ang issue sa West Philippine Sea kuminabig sa 13%, mientras ang corruption sa mga ahensya kang gobyerno 11%. Anong man sa kada 10 Pilipino habong para dipindiron si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dawa kadakol anday kontento sa sayang pagpapadalagan sa gobyerno. Ini ang Kakabuni Network News.
4 minutos na mga tugang antas mag-abot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Nagalaw ang Teachers Dignity Coalition na maibabalik ang subject na Philippine History sa pagkakadesignar kay Senador Sani Angara bilang bagong Secretary ng Department of Education. Sinabi ni TDC National Chairperson Binjo Basas na welcome sa sayanda si Angara, dawa mas gusto nindang paratokdo ang magtukaw bilang DepEd Secretary. Sigun saya, nagpresentar sindaning 10 na dapat matawang prioridad ni Angara. Numero 1 sumot digdi ang ilahagad ka mga paratokdo na aumento sa sweldo as in overtime pay. Dagdag pa niya, dapat matawan ng libre as hindi kalidad na training ang mga teachers. Apura kayan, sinabi ni Basas na gusto manindang ibalik ang Philippine History subject sa high school. Mahipnuan ang mga kakulangan arog kang classroom, sanitation facilities, mga teachers, non-teaching personnel as iba pa. Dagdag niya pa, nagkalaom sindang liwat na pag-aadalan ang K-12 curriculum sa irarom kan na lidrato ni Angara sa Department of Education. Sa mga ultimong bareta niya, ito ko niya matugang, bareta pa manggari sa Lado Nacional. Naguros na ang mga parabakal ng baratong school supply sa malibang iba pang gamit sa mga bakalan duman sa Manila. Napagaraman na dakulaan na pagkakaiba kang presyong ini o pagkakaiba kang presyo digdi kumpara sa dakulang malls as in bookstores maging sa Metro Manila as in sa probinsya. Pigilauman ang peak ang barakalan kan school supply sa maabot na July 20 sa 27 o ang huring simana bagong relaugan sa Hulyo 29 na idineklara kan Department of Education na pagpuon kan school year 2024-2025. Mientras tanto mga tugang, sa mga huring bareta niya tungkol sa Lado National Pamangkinaray, pinag-aadalan na si Senador Nancy Binay ang pagkasagat ng reklamo laban kay Senador Alan Peter Cayetano sa Senate Committee on Ethics. May koreksyon din sa nangyaring sa pagdagong ng Senado kung saan nagsimbagan ang duwang senador mapanapit sa kantidad kan New Senate Building na nahulog sa pag-walk out ni Binay. Sigun kay Binay, kinukonsulta niya na ang sayang staff kung anong magkakaligong aksyon ang dapat nagibuhon sa nangyari sa pakultanin ni Cayetano. Pag-adalan man muna kan mga legal team ang mga nangyari sa kasinda madesisyon kung basa ang ating reklamo laban kay Cayetano. Matandaan sa pagdangog dahil pinatapos ni Cayetano si Binay sa sayang mga paliwanag dapit sa New Senate Building. Asin inapod niya pa si Binay na Marites asin buwang. Ang oras ko niyan, mga tugang, eksakto na pong alas 6 ng pag-aaga. At yan makabalik kita para sa pagkabaragos ng mga bareta niya sa Kakampin Network News ko niyan pong Biyernes and sa satuyo pong pagkabalik ang tabayanan. At mga baretang mag-aali sa satuyo mga Kakamping Radio. Mga baretang tilipon kan DWEB-FM Kamsur, dyan sa Rinconada. Mga bareta halis sa KM Kakampi sa Partido. Asin mga baretang halis sa BBS-FM sa Naga City. At yan sa samuyang pagbabalik digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Bareta halis sa mga Kakamping Radio. Inot mga bareta magkari dyan sa Rinconada sa paikan DWEB-FM Kamsur. Kaya barang tunaman si Benny Dicena sa mga bareta. Benny. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Pabalos yun sa detalyers kan mga bareta. Halidig sa DWEB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa.
Nakatalaan na magpasiring sa siyudad ni Legazpi, Ngunyanal daw, sinda Mayor Fersimbulan, kay banan siya bilang chairperson kan Committee on Health sa Sangguniang Bayan para sundo na ang Dr. Halis sa Departamento de Salud na ididetaya digi sa Banwaan na Nabwa. Ini ang pinahayag kasudman ng Kagawad Manuel Oxiano Luzon sa entrevista kan DWB Kamsur. Magigurumduman ang lokal na gobyerno kan Banwaan na Nabwa sa liderato ni Fersimbulan ang saro sa maswerteng Banwaan digdi sa Camarines Sur na napaunran kan opisina rinal kan Departamento de Salud na matawan sa rong doktor sa pagi kang programang Dr. Stodawario. Sigun kay Kagawad Manol, ngunyanal daw ito-turn over na kan Department of Health Regional Office No. 5 sa lokal na gobyerno kan Banwaan na Nabwa si Dr. Ivy Ombao. Asin ini makakaibanan na nila pasiring sa Banwaan kung saan ini mapo natulos kan sayang magiging trabaho bilang parte kan FERSA kan Municipal Health Office kan Banwaan. Tinawang doon ni Kagawad Manol na si Dr. Ombao, iyo ang malibot sa 42 sa mga barangay sa Banwaan para personal na bisitahon ang mga nangangaipunin atensyon medikal na dahil na kayang magbisita sa mga rural health units asin urog na ang mga inapod na bedridden na mga pasyente. Baliod ma po, Papa Benny, migpaligaspi po kami ni Mayor, kaiba ka na itong si Dr. Yudy Cornelius para po i-endorse na po, turn over na po ni Dr. Ivy Ombao. Ito turn over na po para po maging doctors of the various po sa DA. Kaudman na po iya ito turn over and then amayin sa po na po kaya sa pinakamarami. Iya po ang mga migbisita ko, mga diri na po nakakaiyan sa RHU, sa mga hospital para po mismo niyang mabayad ang mga kamutangan ka mga pasyente. Parte ng mga naging payag ni Kagawad Manol Oxiano Luzon. DWEBFM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, importante para sa saindakan sayang tugang na si Congressman Mix Villaverde na bagunaan pananaw asin ang pagtrato sa ALS o Alternative Learning System na napapabayaan asin dahil natatawan ng magaganong importansya o na pagabot sa pagtaunin di kalidad na edukasyon kay ba na ang edifisyo asin mga ekipahes. Ini ang naging parte kan ipinabot ng mensahe kasudman ni Governor Luigi Villaverde. Kan ini ang maging pinakamayor na bisita o West Pelinor sa ginibong graduation ceremony kan abot sa 125 mga pasos kan Alternative Learning System na ginibo sa covered court sa munisipyo kan Banwaan na Baaw. Orgulyong ipinabot kan Hoben na gobernador kan probinsya ng Camarines Sur sa mga imbelto sa pagpadalagan kan Al sa Banwaan na Baaw na sinda ni Congressman Mix Villaverde kay banan ang sayang ama na si Congressman Elry Villaverde kan Segundo Distrito ang magiya masiguro na ang kada ALS district sa Camarines Sur magkakaiguanin sa daring modernong Alternative Learning System building. Itinaong ehemplo ni Governor Luigi Casudma ang nagpapadagos na ipinapatnindog na ALS building na sigun sa saya halos 80% ng tapos ang edifisyo duman partikularmente sa Banwaan na Pasakaw. Tinawang doon pa kani na sinda kan sayang tugang na kongresista kan Rinconada Mix Villaverde kay ba si Bao Mayor Jeff Beseño matarabang-tabang na makahanap nindaga sa Banwaan para patugdukan kan pinagmamaot na edifisyo para sa ALS sa Banwaan. Pinagkonfirmar pa kani Kasudma na preparado na ang fundo para digdi kung sa inigwang nakatagamang 30 milyones pesos sa kada edifisyo na ipapadugdog sa Kabus sa Banwaan sa enterong probinsya ng Camarines Sur. Para sa mga ni Congressman Mix Villaverde, importante baguhon yan. However, traditional education o ALS ang dinadaanan nindo, you deserve a beautiful and you deserve a quality education with a quality facility and building to go with it. Kaya ang gulo pong ipaabot sa Indo na ang goal po namin ni Congressman Mix Villaverde, ni Congressman Elry Villaverde kan 2nd District, na kada bayan, as in kada ALS district sa probinsya, magkaagkong dedicated na alternative learning system na building. Ngayon, pinuunan po namin ang initiative na ini sa mga ibang banwaan. Ang pinakamalapit na matapos sa Banwaan kan Pasakaw, mahigit 90% tapos o mga 80% na ang building. Kami po ni Congressman Mig, siyempre kay Banan, si Mayor Jeff, magtatalabangan po kami para makahanap kita ng daga sa eskwelahan, makahanap kita. Actually, supondo, handa na kami ni Congressman Mix magbigay ng 30 million kada school building dedicated sana sa ALS.
Parte kan mga naging minsay kasudma ni Governor Luigi Villaferte. Nainot kani kasudma si Governor Luigi, iyon ang naging Huésped de Honor sa ginibong ALS 2nd District o Congressional District kung saan abot sa 1,071 ang naggraduar na ginibo sa Sarong Mall sa siyudad ng Naga. Alas 10:30 kasudma. Nag-award man ininin 27 laptops para sa ALS District 5, alas 12 nin pagkauto, asin alauna nin paghapon. Ini, nagatindir man sa graduation ceremony kan abot sa 237 mga passers sa ALS sa Banuan na ba antes na nagpadagos digdi sa Banuan na baaw. DWEBFM Radyo Rinconada, kakampi mo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Thank you, Benny. Mga balita dyan sa DWEBFM Kamsur sa Rinconada. Alas 6:12 ang oras siya tungo niyan. Isunod na mga balita haliduman sa KM Kakampi Partido. Isa kay banto naman bango niyan. Si Frank o si Rene Orellosa. Alam mo niya ito mga balita halit sa partido. Partido! KM Partido, kakampi mo Network News. Maros June, dito kami ini. Hello. Gikan ni. Uyo man mga bareta gikan ni sa kakampi partido. Igahanap na sanakan na Guwa Municipal Police Station ang commitment order gikan sa korte para mansadagos ng pag-turnover kung saan man sa BGMP o Tirang Spinal Farm kan naramadan na number 1 municipal most wanted person kan sinambit ng panawaan. Ini naging pahayag sa kakampi Muñoz ni Police Master Sergeant Richard Campos sa special na partarang campaign Tigwa sa entrevista kasugmang paggaga. Susog sa pahayag kani sa ngunyan padagos pang nasa kustodiya kansay ng ipatura si alias Charlie na nakalistang number 1 municipal most wanted person sa Banuan Guwa Camarines Sur. Sigun pa sa pahayag kani naibalik naman sa butinda sa court of origin and mandamiento de arresto asin man na tigahalap na sana ang sinambit ng commitment order. Makiruntuman si alias Charlie 40 anyos may agum kanso na 4 kalaway dugon sa Guwa Camarines Sur ang pinagramanan ka mga autoridad particularmente kang pinag-sarong pwersa kan Regional Mobile Force Battalion 501st Mobile Company asin man kang Guwa Municipal Police Station sa liderato ni Police Major Romeo Ranara ang acting chief of police kan sinambitang kipatura duwan mismo sa sendang residensya kan nakahaging aldaw. Ini may duwang kaso panlulugos na pinag-aatuban kung saan ang mga warrant of arrest ang pinag-aparwasa gikan sa Regional Trial Court 5th Judicial Region sa Tante sa Banuanin sa Jose Camarines Sur asin pinagparwas ka nakaaging Enero 24, 2024 asin mayong piyasang itigli kumindara anos gado para man sa sayang temporaryong libertad. Mientras tanto katakod Jenny padagos man ang pagapunan kang Guwa Municipal Police Station sa saindang mga kahimanwa na padagos ng magipagtabaran sa mga otoridad urug na kung iguan ng mga personang may mga makadudang hiro-hiro sa saindang mga lugar tulos na isumbong asin ipaabot sa saindang ipatura. KM Partido, kakampi mo Network News. Tanto bareta gikan sa pag-iriba sa luwas no collection policy ngunya na enrollment period liwat na pigpagiramdom kan DepEd Bicol sa report ni Rene Orellosa. No collection na policy ngunya na enrollment period liwat na pinagpagiramdom kan na DepEd Bicol. Liwat na pinagtanan doon kan na departamento kan na edukasyon no DepEd Bicol ang no collection policy takabos na pampublikong eskwelahan parliamentary at secondary at kunya nakakagsagan kan enrollment sa riyon na Bicol. Ini kasunod man ka na paggapuhon ka na enrollment sa nasyon ka na Hulyo 3 sundong Hulyo 26 para sa school year 2024-2025. Pinagkapagirumdom ni Roy T. Banyas sa Etika na Policy, Planning and Research Division ka na DepEd Bicol. Napasa sa DepEd Order No. 12 Series of 2008 ang departamento ang nagpapangalan sa gabos na official kaniskwela na mga ulit taninganuman na babayaran sa enrollment atin sa mga enot daw ka na klase. Pinagkataonan ni doon ni Panyas na deulungon na makapag-eskwelahan mga enrollees. Kinakaipuan na akon ang mga estudyante na mag-enroll sa kud na ito ay dinin mga kinakaipuan na dokumento sa proseso ka na pag-enroll. Tirigman pinagkapagirumdum pa man ni Banyas ang DepEd Order No. 3 Series of 2023 o ang Basic Education Enrollment Policy na kung saan pinagtatanan doon ang adresos kan mga estudyante na makapag-enroll sa mga maut na eskwelahan. Mientras tanto,
nakapag-registro na ng 170 bill, 800 na getting enrollees ang Deped Bicol sa Inutnal daw kana irinrolan kana Hulyo 3 ngunya na taon na para sa Kakampi Network News, Rene Orellosa. Mientras tanto, sarong lalaki arestado kan San Jose Municipal Police Station, uliman sa paglapas kan PD 449 sa report ni Dads Prado. Arestado ang sarong lalaki kan transfer team kan San Jose Municipal Police Station sa lindong kan liderato ni Pulis Captain Ryan Antonio Campo, acting Chief of Police, riba na Provincial Intelligence Unit sa Camarines Sur Police Provincial Office, ang arrestan na persona tiga business alias Nator 30 anyos kana zona 1 Burabod Lagunoy Camarines Sur. Ini sa bisa kana warrant of arrest din huli sa paglapas sa Presidential Decree 449 as amended by PD 1602 na may criminal case number 2461 na pinag-issue ka na Municipal Circuit Trial Court sa Presentacion Camarines Sur asin may pitsang Hunyo 28, 2024 asin iguanin pinagre-recommended na piyansa na kortinin kantidad 3,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ipinaliwanag sa sinambit ng akusado ang dahilang kan pag-arestar sa iya siringman ang sa iyang mga diretso sa constitutional sa lingwaheng Bicol na sa iyang naintindihan at ini pinagpasararong sa booking procedures asin na ikinulong sa custodial facility kan San Jose Municipal Police Station para sa magkakanigong disposition. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Mientras tanto, sa ultimong bareta sa lado lokal, liwat na nangapuda ng sinag-iimbitar ang Kamsorpeso sa pagi ni Misha Torallo para man sa gibuhon na special recruitment ngunya na pagkaaldaw sa saindang opisina sa second floor kanyo IT building sa Kadlan Pili Camarensura sa pagipag-ulay kang kakampinyo siya sa umang pag-aagay pagpahayag ni Misha Torallo na padagos-dagos ang saindang pag-eskusar sa paghingiwa na magkataonin na trabaho sa mga taga-probinsya ng Camarensur inisusugman sa mandato na bigataw sa sainda ni Governor Luigi Villaparte sa mga mayroong programa kan hubin na gobernador na matawanin na trabaho ang mga taga-probinsya ng Camarines Sur tangan ng matabangan sa pag-asinso kan sa indang mga kanya-kanyang pamilya. Ang sinambit ng special recruitment activity na kataraan magsikad ngunyan alas 9 ng pagkaaga asin matapos alas 3 ng pagkahapon sanggatos na mga household workers sa pasaring duman sa Hong Kong sa indang pinaghahanap kung sain katawang mangkan sinambit ng opisina ang Placewell International Services Corporation. Ipigpahayag pa man ni Misha Torallo na ang sinambit ng special recruitment activity sa rong pagtitipon na mga trabaho o bagaman ang sa inong opisina ng Padagos nagtitipon ng mga trabaho dawa na sa luwas ka na Pilipinas pati naman sa lokal yan tangani na makatabang sa mga taga-Camarinenses. Yan tabi yun ang katripunan kan mga bareta gikan igdi sa Kakampi Partido para sa Kakampi Network News. Ako man si Biloriana Marinaga. KM Partido, Kakampi mo Network News. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakampi Jun sa pangaran ni Junil Kubak po si Oscar Esminda. Uyaan na Baga Bareta halig di sa PBS 91.9 FM Naga. Pinagsugo ni Colonel Julius Cesar Trubico ang mga chief of police sa probinsya ni Camarines Sur sa Ginibog Command Conference kasugma na kinakaipuhan igwanin na police visibility o igwanin na police sa mga school campus sa pagburukasan kan klase asin pinagsiguro ni Domingo na kinakaipuhan mabantayan ang gapos lalo na sa burukasan kan na klase. Kung kaya ang gapos sa Chief of Police ang pinagsugo na kaipuhan siguraduhon na igwanin mga polis lalo na sa mga eskwelahan na harani sa mga national highway takadisbot na maibitaran ang aksidente sa burukasan kan na klase ngunya na taon. Sa iba pang titalikan mga parenta sa Naga City, pinagkasigurman ni City Director Erwin Rebellion ang pagtaunin seguridad sa mga eskwelahan igdi sa siyudad ni Naga. Ini matapos na magkaigwanin na pagkikipag-ulay sa mga barangay opisyal
na nakakasakop ka na mga eskwelahan igdi sa syudad ni Nagasin personal na pinagabisita kaini an mga eskwelahan asin na pinagkaulayan mga security guard. Init nga ning maraman kung anoan sa inda nga mga security measure na pinaghahanda kunya na burukasan ng klase sigun Paki Rebellion an burukasan kan klase na konsentrar ngunya na taon sa kalaban kan Piña Francia ning hulita ini an dakol na eskwelahan kung kaya an substation number 3 an bubugtakan sa buot o dadagdagan ning augmentation gikan sa mga police station igdi sa syudad ning Naga. Sa iba pang ditalikan mga paretam, kampanya laban sa loose of firearms sa Camarines Sur mas lalong papakusugon. Detalye Poyet Maderes. Mas papakusugon pa kan Camarines Sur Police ang kampanya laban sa loose firearms o itong mga lisensyadong badil na nagagamit sa mga krimen. Arog kan nangyaring pambabadil sa banawaan ng Bula, Camarines Sur kung saan ang biktima nagadan pagkatapos na badilon kan mga debistadong suspect gamit ang kalibre 45 sigun kay Police Corporal Manny Ama PIO kan Bula Municipal Police Station na mas pinakusog paninda ang pagpasunod kan programa na saro sa panginot na kasuguan ni General Romel Francisco Marbil ang chief kan PNP. Sigun kay Ama regular ang ginigibo nila ang pakikipag-ulay sa mga barangay officials urog na duman sa mga bukid-bukid na barangay kan Banwaan asin dagos ng pakiulay na isurrender ang mga dairestradong badil para malikayan ang arog kayo ng krimen asin dahil masaangatan ling kaso. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang ganitalikan mga pareta sa lado lokal, lali sa pag-iripa, 1.7 milyon na mga enrollees sa Bicol region. Piglalauman ngunya na school year 2024-2025. Detalye Daryl Panyas. Kabilugan na 1,758,628 na mga estudyante gikan sa 4,467 mga eskwelahan sa 6 na probinsya kan Rion Bicol ang piglalauman na ma-enroll sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa elementary asin high school ngunya na school year 2024-2025. Sigon kay Roy Banyas, pamayo kan Policy Planning and Research Division kan DepEd Bicol, igwang 1.46% paglangkaw o kadagdagan na sobrang 25,000 na mga enrollees kumpara ka nagtalikod na school year. Kay bana digdi ang pampubliko asin pribadong eskwelahan, pati naman mga state asin man local universities digdi sa Kabikulan. Sinabi ni Banyas na naging turnout sa enot na aldaw kan enrollment kana Miyerkules Hunyo 3, igwang 170,817 estudyante ang nakapag-enroll. Magpapadagos ang enrollment hasta sa Hulyo 26. Pwede mag-enroll ang mga magurang, asin man estudyante sa paagi kang in-person, remote enrollment asin man enrollment via drop boxes na manunuparan sa mga eskwelahan asin barangay hall. Mientras tanto, pig-anunsyar kan DepEd Bicol na mapuon sa Hulyo 19 ang taunan na Brigada Eskwela School Clean-up Program na maawat ipreparar ang mga eskwelahan para sa nagdadangadang naralaoganin klase. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang ditalikan mga bareta sa Naga City, dakop ang 2 persona kabalinaan sa rong senior citizen sa ginibong bypass operation Kasubanggi. Mga bandang alas 7:13 pagkabanggi kanikasaan na bypass operation sa Ispukoy na Sabang, Naga City. Ang substation number 1 pinanginutan ni Police Major Ray Alvarez na kaibanan na City Drug Enforcement Unit, Naga City Mobile Force, PDEA, Naga City, PDEA, Camarines Sur, PDEA Region 5. Ikinasahan pa bust operation na nagresulta sa pagkagarakop sa sarong lulo na 64 anyos na ang edad. Asin na kabali sa nadakop ang sarong 33 anyos sa soltero na sarong mekaniko na residente parehas kan Ispukoy, Sabang, Naga City. Nagpapakal nin droga ang saro sa mga suspect nin sarong plastic sachet na pinagkakakulong na sa o pinagpapakal sa kantidad na 2,000 pesos. Alagad 500 peso biligdi ang genuine
Mantang nasambitan na duwang suspect and then nakapalagkan bigla na lang na paliputan kan mga pulis na recover padigdi an apat na pinasong plastic sachet na pinagtutubunan igwa kan illegal na droga. Mantang mga suspect and then nakapalaga sindago sa inin pinagapusasan kan mga autoridad. Mientras tanto PNP dagos ng pinagdara sa Hipaturakan Substation number 1 ang duwang suspect asin niya na aldaw nakatala na sa angatan in kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan tabi kakamping yun na mga bareta na pinagtipon gikan digdi sa PBS 91.9 FM sa pangalan ni Judel Cuba. Ako po si Oscar Ismenda. Basta bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Thank you, Kali, dyan sa BBS FM Naga. Alas 6:22 ang oras yata ngunyan. At yan, mabalik kita para sa mga ultimong bareta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, labas, kakampi mo. Lokal, yaon mo dyan sa kamot kang anti-kidnapping unit kang Philippine National Police ang pag-iimbisigar sa nangyaring kidnapping asin pagkadan sa Chinese asin sarong Chinese-American national na negosyante na nadiskubring itinapok sa sarong ampas sa patitinan sa kay Camarines Sur kalagdalikod na aldaw. Ang anti-kidnapping group kang PNP yun makonusining hararam na investigasyon sa nangyaring pagdugot asin pagkadan sa lumang dayuhan ng negosyante sa probinsya kan Camarines Sur. Erot ka na sinabi ni PNP spokesperson Colin Jean Fajardo nakabot sa Pilipinas kalagdalikod na Hunyo 20 ang duwang negosyante sarong Chinese asin sarong Chinese-American para magkapagilingan sa silang posibleng maging Chinese business partners. Sa mga patenaryos kan saro sa mga biktima ang nagsumbong na dinukot ang duwa asin nagkaganding 5 million na yuan ang mga kidnapper asin kan maibaba ang 3 million na yuan na ransom tulos na ipinadra sa mga kidnapper. Antay na nakontak asin huri na kamadiskubre na dinagosa na gadanon ang sinambit na mga biktima. Ang PNP Kamsur ang panagos na ikukoordinar kan anti-kidnapping group sa ginigibo rin ng investigasyon sa sinambit ng insidente. Mientras tanto, mga tuga nakapunan si Congressman Elry Villaferte kan ikaduman distrito kan Camarines Sur na yuman ang presidente kan National Unity Party sa mga lokal na gobyerno na suportaran ang merciless war ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban sa online pornography. Ipinagirumdum ni Congressman Elry sa mga lokal na gobyerno na igwang lay na nagbabando sa sainda na magkrear ng mga programa laban sa online sexual abuse asin exploitation of children. Sigun sa kongresista, sirarom kang anti-usay ko ang asin si Saim Act of 2021 o Republic Act 11930 ang mga lokal na gobyerno dapat magpasal ng mga ordinansa laban sa online child pornography. Si Congressman Villaferte ang may padrino kang Republic Act 11930 duman sa Kamara ng Representante. Mientras tanto, sa nangyaring sector meeting dahil para naharoy pigsugo ni Presidente Marcos ang pagkrear ng sarong centralized system para sa mga minoridad na biktima ng online sexual abuse asin sinusugo ang Philippine National Police asin iba pang ahensya kang gobyerno na napagod na mga nasa likod gani. Basado sa report, ang average na edad kang biktima sa panahon kung kasuarin na refer o na rescue ang biktima 11 anyos. Ang pinakaaki na iristro sa sarong taon ang edad sa mga biktima 86% babae. Sigun man sa Presidential Communications Office, 41% ka mga biktima inabuso ka mga biological parents, mientras tandong 42% inabuso kan iba nindang parientes. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta, target ka na serbisyo ka ferte handog kay nanay sarong healthcare programs kan gobyerno provincial kang Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaferte na makapag-service sa sanggatos na bados na babae
sa banwaan na bibisitahon kada aldaw. Patandaan piglansar kang gobyerno probinsyal sa paigang Provincial Health Office ada sinambit ng programa takani makapagtaw ding medical as in social services sa mga banos na babae sa probinsya kan Camarines Sur. Katuyang pa kang programa mapangatamanan ang salud ka mga banos. Apor sa mga medical services, ang mga partisipanting banos na babae maresibin mga pregnancy milk, sacks of rice, mga vitamins. Sinda makakuha ng pamper day na may libreng bulog as in manicure, patinaman pedicure. Ang provincial government kan Camarines Sur maparagos na malibot sa mga banuan kan Camarines Sur para ihatod ang sinambit ng programa para sa mga banos na babaeng nangangaipo. Sa iba pa details ka mga bareta na tungkol yan, ipinasirarom sa Advanced Emergency and Tactical Combat Casualty Care Training ang mga medical responders as in uniform personnel sa probinsya ng Camarines Sur pun kasugma. Pinaginutan kang response o emergency response expert na si Jofrido Ted Isguera. Ang tulong aldaw na Tactical Emergency Casualty Care and Tactical Combat Casualty Care Training sa mga medical responder as in uniform personnel sa probinsya kan Camarines Sur. Kay baran ni Esguera, ang nagkaperang lokal as in international na TACMID instructors para sa lampas ang gatos na partisipantes halis sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kang Kamsur, Philippine National Police, Edmero, 83rd Infantry Battalion, 49th Infantry Battalion, Tactical Operations Group, Region 5, Engineering Combat Battalion, PDRRMO Masbate, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, patinaman 9th Infantry Division, Asin Naval Force Southern Luzon. Sa huring aldaw kan training mo na Biyernes, mangyari ang simulation activities para mas maintindihan ka mga trainee ang mga itinutugdo ka mga eksperto sa pagsalbar ng buhay sa oras ng emergency. Parita na sa Luwaskan, Pilipinas ngunyan. Iibitara na sana o iwasan na sana ni US President Joe Biden ang magkaigwa ng mga pangbangging kalakawan hulit na kaipuan niyang magturog ng amay asin halabang oras sa sayang meeting sa mga Democratic governors. Dapat alas 8 ng pagkamanggi, nagpapahingalo na ang Presidente kan Amerika. Ang sinabitang payag kasunod kan tuyaw ka mga kritiko kani na dapat mag-atras na sa pagdalagang kinari sa pagka-presidente huli kan sayang salud. Alagad nanindugan ang 81 anyos na si Biden na kayang utubon ang sayang trabaho bilang presidente kan Amerika. Matanda nag-alin ni negatibong reaksyon na lagi resulta kan paikipagdebate ni Biden kinating US President Donald Trump na sayang kalaban sa pagka-presidente huli sa mga kaluyahan kani sa pagsimbag sa mga kaputan sa sinambit ng debate. Sa baretang sports kunyan, pinakubalan kan Gilas Pilipinas ang interong kinaban matapos surpresahon ang world number 6 Latvia sa score na 89-18 kapangganahan sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia kasuma. Araw kang pinalauman, nagbandera para sa Gilas Pilipinas si naturalized player Justin Brownlee na huminataw ng 26 puntos kay banan ang siyam na rebounds asin siyam na assist. Nagpamatiban ng kusog si Kai Soto na buminanat ng 18 markers asin 8 boards mentras na kuminanaman si Dwight Ramos ng 12 points, 7 rebounds asin man 4 na assist. Mientras tanto sa katakod na bareta, saro si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naugma matapos ganahon kang Gilas Pilipinas asin nilaban sa Latvia katakod kang ginibong 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga. Sa sayang social media page, binati kang Presidente ang team kang Pilipinas hulita matapos ang 64 taon nasungkit ang kapangganahan na sarong lakdang pasiring sa Paris Olympics. Sinabi kang Presidente, sulit ang kada segundo kang kawat kang Gilas Pilipinas, sulit na nadaog ninda ang ikaanom sa pinakamatitibay
na team sa interong kinaban. KM Yan na po mga baretang na antabayaran sa Kakampi Network News. Kunyan pong Biyernes, July 5, 2024. Mga baretang na antabayaran sa mga kakamping radyo sa DWEB-FM Kamsur. Diyan po sa Rinconada area. Sa 99.3 sa KM Kakampi sa Partido. Sinaman po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Naantabayaran naman kita sa FB Live sa pangarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Babalik kita sa Lunes, Sabado sa aga, yaw kita sa BBS-FM sa satuyang programang Good Morning Sabado asinman sa programang serbisyong operadong serbisyong kaferte kay banyato mga co-anchors ali po sa mga kakamping radyo. Kay barang ko si Ivan Bulawan sa lado teknikal, ako si Jun Bernas. Mabalos ka sa pagantabay. Happy weekend. Mabalos sagkod sa masunod yatong pagatuling amin ng mga bareta. Digdiyan sa Kakampi Network News. PBS.